Mga kasari, welcome back to my channel, and for today's video mga kasari ay magkakwentuhan muna tayo kasi grabe, sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-vlog, as in mag-4 months na din. So ayan, kung gusto niyo malaman kung ba't ako nakapag-vlog, ayan, so panoorin niyo tong video na to, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like ang updated sa mga videos. So, ayun nga mga kasari, ang likod ko na. Ayun. Ang tagal ko rin hindi nakapag-vlog. Almost 4 months din ako na hindi nakapag-vlog. So, naisip ko na makapag-vlog at i-update kayo sa tindahan namin. So, ayan, kung mapapansin nyo, medyo iba na yung aking tindahan ngayon. Nakakatawa kasi ang dami na pong development nangyari sa tindahan within the 4 months na yun. So, ito, in-extend ko na naman siya ulit para mas maluwag dito sa harapan. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan, nilabas ko na naman yung istante kong salamin. Actually, matagal na yan. Hindi ko siya nagamit ng ilang taon, tapos inilabas ko siya. Gawa ng, yung mga kaping nandyan sa likod ko is kinakain na ng mga daga. So, kailangan ko na siyang ilabas para dyan ko na siya ilagay lahat. And, ayan, kung mapapansin nyo, malawak na dito sa aking area. Tapos, meron din akong likod. Ayan, tapos, ito, yung mga, ayan. Diba? So, sa susunod, itutur ko kayo dito sa tindahan namin. So, maraming pagbabago dito sa tindahan ko. Ayan, tapos nakapagpa-roll up na rin ako mga kasari. Ayan, pakita ko sa inyo po mamaya. Nakapagpa-roll up na ako. Hindi na ako nagto 24 hours gaya ng dati. Kasi, ayun, pinagbawal na ng doktor. Kasi nagkasakit ako mga kasari. Dahil sa pagto 24 hours namin, actually, ang tagal ko rin nag 24 hours, years din. Tapos, ayun, na-diagnose ako na meron akong hypertension. Ayan, kasi tayo lumalaki na, lobo na. Pero yun nga, kaya pinagbawal na rin sa akin na mag 24 hours na magpuyat. So ayun, kaya nagpa-roll up na ako. Tapos yung tindahan namin, mas maganda siya compare sa dati. Mas, ano siya, mas safe. So ayun. So ano ba yung mga ganap nung mga nakaraan? Actually, hindi ako nakapag-vlog nitong nagdaang summer. Kasi ngayon, medyo nag-uulan-ulan na. Grabe no, grabe yung ating summer kasi sobrang init. As in, talagang umaabot ng 50 degree. Dito sa Caloocan is umabot ng 52 Celsius. So, grabe ang init. Kaya, ang tendency dito sa tindahan namin, naranasan nyo na rin bang magkaroon ng ganito? Ayan, tignan nyo yung aking gami. Sobrang natunaw siya. Inilagay ko na to sa fridge, pero ganun pa rin. Hindi na siya mabenta kasi sobrang natunaw siya. Ganun pala yun. Kapag sobrang init, actually, nung last year, hindi ko naman naranasan yung ganito na natutunawan ng mga gamis. Pero this year, ayan, natunaw siya kasi sobrang init nga. Dahil nga 50 Celsius, 50 degree ang aming temperature dito. So, ayun, nakakalungkot. Kaya advice ko lang din sa mga, ayan, nakaranas ng nito, much better na piliin nyo yung mga hindi masyadong sticky na gamis. Like yung ngipin, alam niyo yun, yung gums. Tapos yung ano, yung mga dolphins. So yun mga kasari, bali, nalugi na ako doon. Kinakain na lang namin siya kasi hindi na siya maibenta kasi nga super tunaw niya. So, maging mapili tayo pagdating sa mga tinitinda natin na kapag summer is iwasan na natin yung mga chocolate, yung gamis nga na madaling matunaw kasi malulugi ka, hindi mo siya mabenta, sobrang tunaw. Yung flat tops nga mga kasari, ang ginagawa ko doon nung summer, sobrang tunaw kasi talaga siya, nagde-deform. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa ice cream. Ibinibigay ko kay customer ng malamig para matigas din siya. Kasi ngayon nga, kapag na-deform pa naman, madalas, marami tayong customer na ayaw tanggapin yung ganun. And nung nakaraang summer din, madalas nasa outing kami, pumunta kami sa iba't ibang lugar, kaya sobrang, ayan, na-busy din ako, kaka-outing, kakagala, kasi, syempre, ginrab ko na yung opportunity na makapagpahinga rin. Ayan, kasi nga, kailangan less stress tayo. Sobrang init kasi talaga, may heat stroke ka. Unlike sa akin, talagang kailangan kong total rest. Dahil nga, yun nga, medyo mataas yung dugo ko. Kaya, iwas-iwas din talaga sa sobrang init. Kaya, sa ganitong oras, bale, noon, nagbabantay ako ng tindahan sa gabi hanggang umaga na yun. Pero ngayon, sa tanghali na ako hanggang hapon. Tapos, kailangan ko kasing matulog na sa tamang oras. So, ayun, okay naman ako ngayon. Okay naman. Unlike kasi, noong nakaraan talaga, as in, laging sakit yung ulo ko, bato ko, ganyan. Kaya, so, ayun. Kaya hindi rin ako nakakapag-vlog. Pero, sana, ngayon, makapag-update na ako sa inyo, kahit hindi araw-araw, every other day,
or weekly, ganun, para mapakita ko sa inyo yung status ng ating tindahan. So ito, yung tindahan namin is okay naman. Okay naman siya, hindi naman siya ganun katumal. Okay naman yung pasok ng pagbibili. So ayun, ang kailangan lang natin gawin is, para maiwasan natin yung tumal, is lagi natin kompletuhin kung ano yung mga itinitinda natin. Basic needs, yan. Tapos, ayun kasi yung pinaka-edge natin sa ibang tindahan. Na kung gusto mong mabilhan ka, is kailangan talaga kompleto yung tindahan mo. Kahit pa dalawa-dalawa, tatlo yan, kailangan kompletuhin mo. Basic needs, non-food, mga ganun. Tapos, ngayong summer, ngayong mainit pa kasi. Actually, ngayon is papasok pa lang daw yung tag-ulan, pero mainit pa rin yung klima natin. So malakas talaga dyan is yung mga soft drinks, yung mga inumin. So itong aking ref na yan is hindi talaga yan nawawalan ng stock. Kailangan talaga meron kasi gusto nila yung malamig. Naghahanap pa nga iba ng super lamig. So kailangan maging masipag tayo mag-refill. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung iba dyan is bungi na. Mamaya kasi mag-grocery kami. Ayan. So every week kami nag-grocery. Talagang pinupulpa ko na siya. Once a week na lang ako nag-grocery. Kasi before, 3 times a week ganyan. So, ang hirap din pag ganun. Kaya, ayun, ipon-ipon pera tapos ipupulpa ko na yan kapag namili ako. Ayun nga, ang pinaka gusto kong i-share talaga sa inyo is yung itsura ng tindahan namin na nakapagpa-roll up na kami. Nakakatuwa lang. Bali, yung tindahan ko is, hindi ko na siya pinangalan sa akin. Pinangalan ko na siya sa tatay ko. Kasi siya talaga yung kilala dito sa lugar namin. Wancho, sari-sari store. And gusto ko rin talagang i-acknowledge siya kasi siya naman talaga madalas nandito sa tindahan, tumatao sa tindahan, ayan. Kaya ipinangalan ko na rin sa kanya para mas madaling hanapin ng mga kung sino mang tao naghahanap. And nakakatuwa kasi madalas ginagawang landmark yung aming tindahan. So yung nakakatuwa na naayos ko na siya, na hindi na kami kinakabahan na baka manakawan or kapag umalis kami kasi selyong na yung tindahan namin. So ayun, hindi pa siya renovated dito sa loob pero nakakatuwa dahil hindi rin biro magpakabit ng roll up mga kasari. Kumastos din ako dyan ng malaki. So nakakatuwa kasi syempre nanggaling yun sa benta rin ng tindahan. So nakakatuwa na napagawaan ko na siya. So ayun, yun yung gusto kong ipakita sa inyo. Tsaka yung mga ganitong progress mga kasari, hindi ito dumadating or gusto nyo agad-agad magkaroon ng ganyan. May mga owners din talaga na hirap. Katulad ko, ang tagal kong nakapagpa-roll up, pinag-isipan ko pa yan ng sobrang lala. Kasi maraming option. Pwede mo lagyan na lang ng plywood, iba't ibang pangsara. Pero ako, mas pinili kong mag-roll up. Kahit na may kamahalan siya. Dahil for safetyness din naman siya. And maganda rin siyang tingnan sa tindahan. Sa kaso namin mga kasari, hindi naman kami talaga super mapera na just one click. Pagawaan ko na yan, ganyan yan. So hindi. Talagang nag-ipon muna bago yun mapagawa. So ganun yung progress. Kailangan maghintay lang tayo perfect time kung dapat na ba natin siyang ipagawa. Huwag natin siyang ipilit, huwag natin i-compromise yung ating puhunan para lang sa, ayun, magpapagawa tayo ng ganito, ganyan. Pero kung may budget naman, di ba, why not? Pero yun nga, dahil nga sa akin, pinagtutunan ko siya talaga. And kahit nung nagto 24 hours kami, talagang gusto ko na siyang palagyan. Kaya lang, isinasaalang-alang ko yung puhunan. Kasi medyo malaking pera din yung ilalabas eh. So, yun, madalas ko siyang pinag-iisipan, ganyan. Nung nagto 24 hours kami, sabi ko, hindi naman kami nagsasara, so hindi pa kailangan. Pero yun nga, nung nakaramdam na ako ng hindi maganda sa katawan ko, talagang perfect timing din. Na nakaramdam ako ng meron something sa katawan ko. And doon na rin yung time na nagkaroon ako ng pampagawa sa kanya. So, perfect timing. Ang galing talaga ni Lord. So, ayun. Yun yung stepping stone ng aming tindahan. So, ito nga pala yung aming tindahan. Ayan, kung mapapansin nyo, diba, ibang-iba na siya sa dati. And si tatay yung nakalagay. Wancho Sari-Sari Store. So, mas okay na siyang tingnan ngayon. Ayan, meron na rin siyang pangalan, may roll up, tsaka ito. Kung mapapansin nyo yung sa bubong niya is okay na rin siya. Hindi na siya katulad dati. Tsaka ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasari. Ayan o. Sliding. Ayan, sliding yung aming pintuan dyan. So, nakakulong na talaga. Kaya kapag aalis kami, in case is, mas okay siya. Mas safe na siya. Ayan, yung ating vendo naman dyan is naka-welding po yan. Ito yung mga stocks ng aming. Ayan, mga soft drinks. Ayan. So, nakakatuwa lang kasi okay na siya. Maayos na siya. Ayan, hindi na rin siya tutuluan kapag tag-ulan kasi okay na yung bubong. Napaayos na rin siya. So, ayun.
So, yun nga ang update ko for today mga kasari. Ayan, sana na panood nyo and ayan, nakinig kayo hanggang dulo. So, yun, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like updated sa mga videos na